Tanya, ano ang sabi ng amo niya? Namatay daw po yung nanay namin, nasa farm po siya. Na-suffocate daw po siya. Anong klaseng suffocation? Yung ano daw po, yung sa uling daw po. Merong nagkaroon ng suffocation from coal burning. Yung pagsunog ng coal, type siya ng usok na hindi mo mararamdaman na nakakamatay pala. Sa habang tulog ka, na-i-inhale mo na siya hanggang sa poisonous pala yung effect nun. Gaano po katagal kaya bago natin maiuwi ang labi? Makakauwi na po yung labi sa lalong madaling panahon. Wala po kayong gagastusin kahit isang kusing. Kami po ang gagastos sa lahat, yung pagpapauwi at pagpapauwi niya at autopsya. We will give you updates, no less than si Secretary Hans Cakdak ang kausap natin. Good afternoon, ma'am. Ano po ang nangyari noong January 10 nung dumating na po yung mga labi supposedly ni Ma'am Nathania? Natanggap po namin lahat documents. Sabi po kasi doon is autopsy, may autopsy siya, inimbestigahan. Pero nagtaka po ako doon sa pinirmahan ko ay nakalagay medical record lang at nakalagay po is cardiac arrest lang po. Tapos po, yun po, edi may autopsy po siya kasi pagdating dito, nel-cross po namin siya. Tapos pagdating po namin ng Cavite, nung nung bubuksan na, habang binubuksan po namin, habang binubuksan po nung nag-embalsamo yung yung ahon, napakatagal po. Siyempre, na-excite na din po talaga kami that time. Yung pagkabuksan po ng mga ng kumot, bigla pong umano sa amin na na ibang bangkay po at hindi po yun yung nanay namin. Nagulat po kami lahat sa nangyari. May nakausap po ba kayo sa taga-DMW nung araw na iyon, nung nabigay po yung supposedly bangkay? Actually po, nandun po sila, sinamahan po nila kami dun sa Cavite kung saan po dapat i-autopsy yung nanay namin. At sila din po ay nagulat din po that time. Dahil kami po ay talagang nagwawala na po dahil mali nga po yung bangkay na natanggap namin. Tumawag na po sila sa pinakamataas daw po at sinabi is imbestigahan daw po nila. Doon po ba, ma'am, sa kasi nabanggit nyo na meron po kayong medical record ni Ma'am Jenny nung dumating nga po doon sa Cavite. Doon po ba sa medical record nakalagay po ba yung pangalan po ni Ma'am Jenny Alvarado or yung pangalan na po nung isang tao pa? Ay nakalagay po yung documents nga po lahat ng nanay namin nandun nga po. Pati po yung sa kahon nandun din po. Lahat po nanay po namin nakalagay. Yung bangkay lang po talaga yung mali. Nandun po kami sa cargo house kung saan po namin pinick up yung nanay namin. Sinuna po talaga namin na parang gusto na po talaga namin pabuksan doon kasi na-excite na po talaga kami kung nanay ba talaga namin yun. Kasi hindi rin po kami makapaniwala sa nangyari sa kanya Pero ma'am, nung tinanong niyo yung taga-DMW, aside from tumawag sila, wala po ba silang explanation na, ma'am, na-verify po namin yan, supposedly, before po ipadala? Wala pong ganon? Wala po. Kasi po, actually po, nung pinapadala na po si mama dito, text lang po yung natanggap ko, hindi po yung picture. Yun lang po. Ang bilis nga po ang bilis niyang mapauwi. Kaya nagtaka din po kami kasi nangingi po talaga kami ng katibayan kung patay na po talaga nanay namin time na yun. Opo. Dahil hindi nga din po kami makapaniwala. At saka nung January 9 kasi, ma'am, ang nakausap na po talaga natin is si Secretary Hans Cakdak. So definitely talaga pong agad-agad po umaksyon at yun nga lang ang nangyari siya iba nga lang yung napadala. Secretary Hans, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Secretary, siguro hingi lang po kami ng kaunting paliwanag po doon sa nangyari. Naipaliwanag ko po sa family, kina Tanya at sa pamilya. Tumungo po ako sa bahay nila ng Linggo at kahapon naman si Administrator Arnel Ignacio at ang naipaliwanag po namin mula doon sa service provider ay nagkamali ng identification ng labi na hinihatid at
inutusan ko rin yung abogado natin doon on the ground na tingnan yung sitwasyon, tingnan yung mga detalye ng pangyayari at iniantay ko lang yung ulat ng abogado at ang layunin natin dito kung merong findings ng liability under Kuwaiti law, kaya magsasampa tayo ng kaso ng posibleng danyos, liability, financial liability ng kung sino man doon ang makita ng ating sa pagsusuri ng ating abogado. In the meantime ay ayos yung pagpapauwi ni Jenny. Bukas ang panibagong schedule. Sinisiguro na natin na tama ang labing natukoy para maiuwi dito sa Pilipinas. Nagkahilingan din yung pamilya tungkol sa detalye naman tungkol dun sa possible foul play o detalye naman dun sa mismo pangyayari nung 2 ng Enero. Opo. At sabi ko naman kina Tanya ay inaantabayanan lang natin yung police report saka yung autopsy results kasi inautopsiya siya doon. Actually, Secretary Kakdak, tinatanong lang din po natin to no para mabigyang linaw kasi yung iba po ang tinatanong is kasama po ba nung napadalang Nepali itong labi po ni Ma'am Jenny Alvarado or magkasama po ba sila na na-suffocate, sir? Ano po ba ang nangyari? Kaya paano po kaya na nalito po yung service provider doon sa pagdala or pagpapadala ho ng mga labi ni Ma'am Jenny? Ang explanation ng service provider ay nagkamali doon sa identification ng labi na dinala sa kanila ng Criminal Investigation Division sa Kuwait. But again, hindi mo na ako maghahantong sa konklusyon dahil sinusuri pa ng abogado natin lalo na yung aspeto ng legal liability. Kasi kung yung legal liability doon lilitisin yung detalye. Kapag ito ay na-establish ay magsasampa tayo ng kaso sa Kuwait. Ma'am Natanya, na conducting investigation po sa ngayon sila Secretary Kakdak, meron na po silang tao na tumutulong po para maimbestigahan yung nangyari po sa inyong mother, pati na rin po yung pagkakamali doon sa pagpapadala ng kanyang mga labi. So sa ngayon po, habang hindi pa po na-finalize yung investigation na yon, hintayin lang po natin yung feedback po galing po doon sa mga abogado nila Secretary Kakdak. 16 po, bukas po ba maipapadala yung... January 16. By the way, yung paliwanag na sinabi ko ay personal kong pinahiyag kina Tanya nung linggo. Okay. Okay. So, nagkadaupalad na kami ni Tanya. 2 beses na kami nagkadaupalad ng pamilya kasama si Tanya. At yung nabanggit ko lang sa iyo ay pinaliwanag ko na nag-aantabay lang tayo ng posibilidad na magsampa ng kaso sa Kuwait. Okay. Sige po. So, tomorrow po, Sec Kakdak, nakaschedule po na makauwi na po si Ma'am Jenny Alvarado. Tama po? Yes. Yun ang schedule book. Pag ganito po ba na may ipinapadala hong mga labi or mag-uuwi ho ng labi dito sa Pilipinas, nado-double check po ba ito ng ating mga MWO bago ho na ipapadala or na dadala ho sa Pilipinas? Yun ang isang sinusuri natin kasi batay doon mismo sa explanation ng service provider. May identification mula sa CID doon, pero bukod pa doon ay wala ng identification at inuwi yung labi. Yun ang isa pang pinasusuri ko doon. Kasi usually nga ay meron pa yung abiso sa ating Migrant Workers Office. So usually po ang process, meron talaga dapat Sec Kakdak, ano? Tama po? Yes. May abiso man lang sana na meron ng ganon klaseng pagpapauwi at accordingly, may chance tayong ma-verify. Pero batay dun sa explanation, walang binigyan na chance sa atin na gawin yon. Oh. Kaya nga yan ay pinatitignan din natin.
Ma'am Natanya, at na-explain na daw po ito talaga ni Sec Kakdak nung nag-meet po kayo na supposedly meron nga hong verification but yung service provider po ang hindi po nag-abiso sa kanila or sa MWO natin para ma-verify sana yung mga labi ni Ma'am Jenny. Ma'am Natanya, baka meron po kayong nais sabihin or pahayag kay Sec Kakdak tungkol ho sa nangyari. Nasabi ko na po yun kay Attorney Hans. Alam niya na po yun at may tiwala naman po kami sa kanya. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po, Attorney Hans. Opo, maraming salamat din po sa inyo. Maraming salamat. Kami naman po dito sa Wanted sa Radyo, kagaya ho nung nangyari din last week, tumututok po talaga kami dito sa inyong kaso at from time to time magbibigay po kami ng update sa inyo. Ma'am, bukas na bukas din or kahit nga ngayong hapon, imo-monitor ho namin yung status ho ng pagpapauwi ng labi ng inyong nanay para ho ma-update po namin kayo anong schedule tomorrow, anong oras ho makakarating at sino ho yung sasama sa inyo. Kasama niyo po yung reporter po namin na si Rio, no? Para sure na rin po tayo. Oo. Sakali man. Thank you po sa inyo. Possible ho, kung meron ho talagang pananagutan yung service provider nila, magsasampa ho ng kaso ang ating DMW at narinig naman ho natin kay Sec Kakdak na ginagawa na ho nila ng paraan at this point. Yes. Okay. Sige, Ma'am Natanya, tatawagan po kayo ng staff po namin. Asahan po namin yan. Maraming salamat po, ma'am, at condolences po ulit.